A genius doctor na may mabait na mukha ang libre kung mag-treat ng matatanda, pero sa loob-loob niya isa pala siyang savage murderer, kaya nakakatakot isipin ng isang tao na may dalawang personality. Si Xiang ay isang university student na may matinding desire para sa medical knowledge at sobrang hilig sa human brain. Wala siyang magulang at wala ring pera kaya kahit malubog sa malaking utang ay okay lang basta matupad ang biggest dream niya na makapag-aral kasama ang #1 brain tumor expert sa Korea na si Professor Joki. Sa sobrang effort at tiyaga, nakapasok si Xiang sa university bilang excellent student at na-introduce din kay Professor Joki. Sa unang pagkikita pa lang, ipinakita na niya lahat ng alam niya at nakiusap na turuan siya dahil dito nakasalalay ang buong buhay niya. Na-move si Joki sa sincerity at perseverance niya kaya sa bawat surgery ay palagi niyang pinapaharap si Xiang para matuto ng malapitan. Sa loob ng isang taon lang, natutunan na ni Xiang na mag-surgery mag-isa at naging pinaka-beloved student ni Joki. Pero dumating ang turning point, nagkaroon ng scholarship abroad at lahat ng tao akala siya ang makakakuha. Pero nung lumabas ang resulta, iba ang napili. Dahil dito nagalit si Xiang at agad na pumasok sa office ni Joki para magtanong, at nandoon din ang nanay ng estudyanteng napili kaya agad niya itong inaway at inakusahan na binili ang slot. Dahil sa inis, sinampal siya ni Joki at sinuspinde sa lahat ng surgery schedule. Pero isang araw, habang wala si Joki at mga main surgeon sa meeting, may dumating na pasyente ng car accident na kailangan agad ng brain surgery. Dahil emergency, napilitan si Xiang na kumuha ng scalpel at siya mismo ang gumawa ng operation. Pagbalik ni Joki at nakita ang eksena, sobrang nagalit siya at inutusan si Xiang na ihinto agad at umalis, pero kalmado lang na ipinaliwanag ni Xiang ang surgical plan at kinuha ang full responsibility sa pasyente. Sa kabila nito, pinilit pa rin siyang paalisin ni Joki at doon tuluyang nawasak ang loob ni Xiang. Pagkatapos nun, kinuha ni Xiang ang IV tube at biglang sinakal mula sa likod si Professor Joki. Kung walang pumihil, siguradong nasuffocate na siya. Dahil sa sobrang galit, hindi na nakontrol ni Joki ang emosyon niya at sinampal si Xiang ng malakas sa harap ng lahat, kaya bumagsak siya sa sahig at tuluyang nabasag ang kanyang self-esteem. Pero hindi pa doon natapos, tuluyan ding binawi ni Joki ang medical license ni Xiang. Dahil sa matinding shock, hindi na siya muling makapasok sa operating room habang buhay, at para sa isang taong sobrang passionate sa surgery gaya niya, ito ay parang pagkitil na rin ng buhay niya. Sa sobrang desperado, lumuhad siya sa ulan para magmakaawa, pero hindi siya binigyan ng kahit anong chance ni Joki. Simula noon, tuluyan nang bumagsak si Xiang mula sa taas at naging ordinaryong tao na walang-wala. Pero hindi siya tumigil sa pagkabigla, naging underground brain tumor surgery specialist siya, gumagawa ng illegal surgeries gaya ng operasyon sa mga gangster na naaksidente o nabaril. Kahit wala siyang lisensya, ni minsan hindi pumalpak ang surgery niya. Isang araw, matapos niyang mailigtas ang buhay ng isang gangster leader, isang nurse ang palihim na naglagay ng anesthesia sa IV bag. Lumabas na ang nurse na ito ay dati ring nagtatrabaho sa parehong ospital kung saan nanggaling si Xiang, at alam niya ang lahat ng nangyari sa pagitan ni Xiang at ni Joki. Alam din ng nurse na wala ng lisensya si Xiang pero patuloy pa rin itong gumagawa ng illegal surgery. Ang nilagay ng nurse sa IV ay sleeping pills lang, pero ginamit niya ito para blackmailan si Xiang na pwede niyang isabotage ang pasyente anumang oras. Sinabi niya na kapag nagkamali si Xiang at may namatay, habang buhay siyang makukulong, kaya humingi siya ng malaking pera. Tuwa-tuwa ang nurse sa kahihiyan ni Xiang, pero hindi niya alam na nagkaroon siya ng kalaban na mas nakakatakot pa. Umagri agad si Xiang at sinabi na ilalagay niya ang pera sa warehouse kinagabihan. Nang makita ng nurse ang makapal na pera, agad niya itong binilang ng masaya, pero biglang sinakal siya ni Xiang gamit ang IV tube. Sa oras na iyon, wala nang takot sa mukha ni Xiang, bagkus may halong saya pa, kaya malinaw na hindi iyon ang unang beses na pumatay siya ng tao. Pagkatapos, inilagay niya ang pera sa donation box dahil para sa kanya, ang pagtulong linisin ng basura ng lipunan ay isa ring mabuting gawa. Pagkatapos nito, tinulungan siya ng assistant niyang si Yongju para ilibing ang bangkay ng nurse. Si Yongju ay isang pasyente na minsan ang niligtas ni Xiang,
At dahil wala siyang perang pambayad sa hospital bills, palagi na lang siyang sumusunod at tumutulong sa kanya. Isa siyang mahiyain na tao at lagi ring nagpapaalala kay Shang na huwag nang pumatay ng tao. Sa bawat pagkakataon na pumapatay si Shang, si Yongju ang laging tumutulong magayos ng consequences. Bukod sa pag-operate ng illegal surgeries, nagbukas din si Shang ng maliit na legal clinic at madalas niyang check ang mga matatanda ng libre. Kaya sa mata ng mga kapitbahay, isa siyang maganda at mabait na doktor, at walang nakakakita ng madilim niyang side. Dahil dito, napansin siya ng isang fog mula sa restaurant sa tabi. Ang fog na ito ay bagong labas lang sa kulungan at may electronic ankle bracelet. Isang pulis pa nga ang nagbigay babala kay Shang na mag-ingat. Pero hindi nagtagal, pumunta ang fog sa clinic para mangasar at mangulit. Nagbitaw lang siya ng mga sarcastic na salita at nagyaya pa kay Shang na pumunta sa bar sa Seoul. Hindi siya pinatulan ni Shang, pero matalim niya itong tinitigan. Ang fog na ito ay hindi lang manyak kundi abusado ring tao na madalas saktan ng sariling kapatid, at habang tumatagal ay lalo siyang lumalakas ang loob. Kinagabihan, sinundan pa niya si Shang hanggang sa bintana ng bahay niya habang lasing at bastos ang tingin, kaya hindi na ito natiis ni Shang at sa isip niya ay nagsimula na siyang magplano ng kamatayan ng fog. Kinabukasan, siya mismo ang pumunta sa maliit na restaurant ng kapatid ng fog at maingat na pinagmasdan ito. Wala pa ring kaalam-alam ang fog na nakatapat na siya kay kamatayan. Pag-alis ni Shang, iniwan niya ng sinasadya ang payong sa mesa, at nang lumabas siya ay sadyang naghintay sa may pinto. Agad namang naglabas ng payong ang fog, at sinamantala ito ni Shang para aanyayahan siya, kaya natuwa ito. Kinabukasan, habang nagbibisikleta ang fog sa kalsada, may humantong pulang kotse sa tabi niya, at laking gulat at tuwa niya nang makita na ang kanyang matagal nang pinapangarap, si Shang. Sumakay siya agad sa kotse nang walang pag-aalinlangan at ininom pa ang bateng tubig na inihanda ni Shang. Pagdating nila, bumili si Shang ng malaking plastic mat at nagpanggap na kailangan niya ng tulong para ipasok ito sa bahay. Todo puri ang fog habang pawis na pawis, kaya inalok pa siya ni Shang ng tuwalya at tinanggalan ng damit pang itaas. Hindi nagtagal, nawalan siya ng malay, pagkagising niya, nakagapos at nakabusal na siya, at doon na siya tuluyang natakot. Pero huli na para makatakas, nakaupo si Shang sa ibabaw niya, malumanay na kinakausap na sumunod na lang siya para hindi masaktan. Ngunit sa susunod na sandali, hinugot ni Shang ang kutsilyo at malinis na pinutol ang artery sa leeg ng fog. Habang naliligo sa sariling dugo at naghihingalo ang fog, doon binitiwan ni Shang ang isang savage smile. Kung gaano niya ni-enjoy ang tagumpay ng pagsagip sa operating room, mas lalo pa niyang ninanamnam ang sarap ng pagpatay. Mabilis na nilinis ni Yongju ang lahat ng bakas ng dugo sa kwarto at sinunog pa ang mga personal documents ng fog. Si Shang naman ang naghatak ng bangkay papunta sa gubat at doon naghukay ng butas para ibaon ito. Maganda ang naging koordinasyon nilang dalawa kaya simula nang mawala ang fog, bumalik sa dating katahimikan ng buong lugar. Inisip ni Shang na ito ay mabuti at nakahanap siya ng kaunting comfort sa puso niya. Pero hindi nagtagal, dumating ang isang bisitang hindi inaasahan, ang taong sumire ng kanyang buhay, si Professor Joki. Hindi na ito mukhang mayabang o domineering, dala pa nga niya ang paboritong cake ni Shang. Sa pagkakataong iyon, siya mismo ang nakiusap, lumabas na mayroon siyang brain cancer, maaga pa ang stage pero nasa komplikadong parte ng utak, at alam niyang tanging si Shang lang ang kayang mag-opera sa kanya. Matagal na pala niyang mino-monitor ang mga illegal surgery ni Shang at alam niyang lalo pa itong gumaling sa paglipas ng panahon. Nang marinig ito, natawa si Shang sa sobrang pang-iinsulto dahil siya ang dahilan ng pagkawala ng kanyang lisensya at pagbagsak ng buhay niya, tapos ngayon siya pa ang lalapit para humingi ng tulong. Wala man lang paghingi ng sorry si Joki, bagkus ginamit pa niya ang tono ng isang guro at inutos kay Shang na gawin ang operasyon, kung hindi ay isusumbong daw niya ang lahat ng illegal surgery sa pulis. Ang banta na ito ay parang muling pagbukas sa matagal ng sugat ni Shang, kaya galit na galit niya itong sinabihan na wala siyang karapatan at pinaalis niya ito. Napahiya si Joki at tahimik na umalis, pero bago pa man makalabas, bigla siyang inatake ng sakit.
Nagmamadali siyang kunin ang painkiller sa bulsa pero nalaglag ito sa sahig. Nang abutin niya, dumaan si Siyang at sinipa ang bote palayo. Ang taong dati niyang niluhuran sa ulan para magmakaawa ay ngayoy nakahandusay sa paanan niya, at wala na siyang kahit anong awa. Walang puso niyang tinapakan at dinurog ang mga precious pills ni Jockey habang tumatawa ng malakas, ibinubuhos lahat ng galit at resentment na kinimkim niya ng mahigit 10 taon. Ramdam na ramdam ni Siyang ang sobrang ginhawa hanggang dumating si Yongju at pinigilan siya. Si Jockey, na sobrang namimilipit sa sakit, ay nawalan ng malay, pero dahil agad tumawag si Yongjo ng ambulansya, nailigtas pa siya, kung hindi, tiyak na doon mismo sa harap ng bahay ni Siyang siya namatay. Gayunpaman, hindi pa rin alam ni Siyang na ang lahat ng ginawa niya ay magdadala ng mas malaking pagsisisi, dahil kinabukasan, tuluyan nang nasil ang kanyang klinik. Galit na tumawag si Siyang, at sa pagkakataong ito hindi na nagkubli si Professor Jockey, bagkus diretsyong sinabi na kung gusto niyang matanggal ang pagkakasil ng klinik niya, pumunta siya sa bususan para hanapin siya. Pinilit ni Siyang pigilan ang galit dahil gusto niyang makita kung ano ang binabalak nito. Dumating siya sa bususan kung saan gaganapin ang pinaka-prestihiyosong award ceremony sa medical world. Si Jockey ay kinikilalang outstanding doctor ng 9 na sunod-sunod na taon, at malinaw na siya ang tatanggap ng pinakamataas na award ngayong taon. Sa event, si Jockey ang naging sentro ng atensyon, at habang mas sumisikat ito, mas lalo namang napupuno ng inggit at galit si Siyang. Habang nasa banyo, aksidente niyang narinig ang usapan ng ilang doktor. Doon niya nalaman na ang sponsor ng award ceremony ay si Chairwoman Ikaida, na problemado dahil ang anak niyang masyadong bata ay may brain tumor. Walang ospital ang nangangahas na operahan ito, at tanging si Jockey lang ang may kakayahan. Nang marinig ito, natuwa si Siyang dahil nakita niya ang chance para makapaghiganti. Hindi nagtagal, hinanap niya si Chairwoman Ikaida, na minsan na niyang nakilala sa pamamagitan ni Jockey. Diretsahan niyang ipinakita ang video ng isang kaparehong kaso ng brain tumor na siya mismo ang nag-opera. Ang pasyente ay 2 taon lang ang tanda kaysa anak ni Ikaida, at ngayon ay malusog na. Nangako si Siyang na kaya niyang iligtas ang anak nito. Nabighani si Ikaida sa tapang at teknikal na plano ni Siyang at agad siyang tinanong kung ano ang kapalit. Ngunit pera ay hindi kailangan ni Siyang, ang tanging hiling niya ay huwag hayaang tanggapin ni Jockey ang pinakamataas na award ngayong taon, dahil gusto niyang mapahiya ito. Ngunit nang marinig iyon, agad siyang pinalabas ni Ikaida at tinanggihan. Kinabukasan, bumalik pa rin si Siyang at muling nakipag-usap, pero mariing sinabi ni Ikaida na ang taong walang respeto sa sariling guro ay masamang tao at hindi niya kayang ipagkatiwala ang buhay ng anak niya sa ganitong klaseng tao. Inakala ni Siyang na tuluyang bumagsak ang plano niya, pero laking gulat niya ng gabing iyon ay mismong si Ikaida ang lumapit sa kanya. Malaki ang ipinagbago ng tono nito at pumayag na si Siyang ang mag-opera sa anak niya. Ngunit may kasunduan, kapag pumalpak ang surgery, papatawan siya ng mabigat na kaparusahan. Hindi pa lubos maunawaan ni Siyang ang nangyayari, pero agad niyang inihanda ang gamit at sumakay sa private plane ni Ikaida papuntang Japan. Pagdating nila, nakahanda na ang operating room at buong kumpiyansang hinarap ni Siyang ang batang nasa kritikal na kondisyon. Habang nagaganap ang surgery ni Siyang sa Japan, nagsisimula rin ang award ceremony sa bususan. Sa una, maayos ang lahat, pero biglang tumalsik ang dugo at tumama sa mukha ni Siyang kaya siya nagulat. May doktor na nagsabi na tahiin agad ang sugat at dalhin ang bata sa ICU, pero hindi niya ito pinansin. Ang focus lang niya ay ang kamay niya na patuloy na kumikilos. Habang lahat ay nagpapanik, pumasok si Chairwoman Ikaida at nakita ang sahig na puno ng dugo. Sobrang takot niya dahil kung pumalpak ang surgery, hindi na gising ang anak niya. Pero nanatiling kalmado at walang pakialam si Siyang sa paligid niya, hawak ang scalpel at nakikipagkarera laban sa oras bawat segundo. Samantala, nagkaroon ng malaking pagbabago sa award ceremony, si Professor Jockey ay hindi inaasahang natanggal bilang kandidato, at napunta ang pinakamataas na award sa isang doktor na hindi man lang ka-level niya. Tumahimik ang buong hall sa gulat hanggang si Jockey mismo ang nag-initiate ng palakpak para basagin ang awkward na atmosphere. Pagbalik ni Siyang mula Japan,
Dala niya ang isang smug smile. Lumabas na successful ang surgery ng anak ni Ikaida, at umuwi siya para lang makita ang tinatawag niyang comedy ni Joki. Buo ang akala niya na magagalit o magsasalita ito laban sa kanya, pero laking pagkadismaya niya dahil nanatiling kalmado si Joki. Hindi alam ni Siyang na ang totoong dahilan ng success niya ay dahil sa likod ng eksena. Kinausap ni Chairwoman Ikaida si Joki sa party bago ang operasyon at tinanong kung mapagkakatiwalaan ba si Siyang. Kahit alam ni Joki na ito ay magiging disadvantage para sa kanya, sinabi pa rin niya na sa lahat ng tinuruan niya, si Siyang lang ang may innate skill at tunay na genius, kaya siya lang ang tanging pag-asa ng anak ni Ikaida. Dahil sa mga salitang ito, nawala ang pagdududa ni Ikaida at pinayagan si Siyang na oprahan ng anak niya. Pero pagkatapos ng tagumpay na iyon, dumating agad ang malaking problema kay Siyang. Ang mga illegal surgery niya ay na-expose dahil sa isang middleman na nakikipagtransaksyon sa pagitan niya at ng mga pasyente. Kumikita ito ng pera sa isang banda, pero ibinibenta rin ng impormasyon sa pulis para protektahan ang sarili niya. Dahil dito, lumabas ang video ng operasyon ni Siyang sa gangster leader at napunta pa sa kamay ng pulis. Dinala pa nila ito kay Joki para humingi ng tulong na mahanap ang misteryosong doktor. Agad na nakilala ni Joki si Siyang sa video, pero hindi niya ipinagtapat ang totoo. Gayunpaman, nadiskubre pa rin ng mga pulis ang mismong lokasyon ng kanyang illegal surgery. Bilang matagal ng kaibigan ni Professor Joki, inimbitahan siya ni Captain Yan sa crime scene para tumulong sa investigasyon. Kahit nilinis na ang lugar, nakahanap pa rin ng clue ang police dog sa burol sa likod, at nang hukayin nila ang maluwag na lupa, nakita nila ang bangkay ng nurse na nakabalot sa plastic. Agad na nakahalata si Joki dahil alam niya ang karumal-dumal na gawain ni Siyang, at bigla pa itong lumitaw sa crime scene na parang walang pakialam, at tinukso pa ang police dog na tila kampante sa kanya. Nagtaka ang mga pulis kung bakit parang paborito siya ng aso, pero sagot lang ni Siyang ay dahil mahilig daw siya sa animals. Agad siyang hinailan ni Joki at sinermo na natigilan ng pagpatay dahil kung mahuli siya, hindi na matutuloy ang surgery. Ngunit inisip ni Siyang na ito ay paghihiganti ni Joki dahil sinira niya ang award ceremony, kaya lalo siyang nagalit. Naghiwalay sila sa hindi magandang kondisyon, ngunit nakita ng crime squad leader ang kanilang pag-uusap. Nakilala siya ni Captain Yan bilang dating estudyante ni Joki, pero hindi niya ito masyadong pinansin. Maya-maya, lumabas ang bagong ebidensya, may dog hair sa damit ng nurse. Wala namang aso ang biktima, kaya malamang galing ito sa pumatay. Ngunit isang batang pulis ang nagpabeya at ipinakita ang ebidensya kay Joki. Kinagabihan, inimbitahan ni Joki ang batang pulis palabas, at lihim niyang nilagyan ng substance ang doorknob para mawalan ito ng malay. Binigyan pa niya ng panyo bago tuluyang nahimatay ang pulis. Dito lumabas ang tunay na mukha ni Professor Joki, isang demonyo sa dilim na mas malupit pa kay Siyang. Hindi iyon ang unang beses na pumatay siya, minsan pa nga ay tinangkang patayin ng kaaway niya habang nasa operasyon. Ngunit nasaksihan ito mismo ni Siyang noon, para hindi masira ang reputasyon ni Joki, sinadya niyang saktan ng sarili at ipasa ang scalpel kay Joki, kaya naging maayos ang surgery. Noon pa lang, gusto na sanang isiwalat ni Siyang ang katotohanan, pero dahil dito, lalo lamang lumayo ang distansya nilang dalawa, ang kanyang pinakamamahal na guro, nahuli niyang nagtangkang pumatay. Para kay Professor Joki, malaking kahihiyan ang mahuli siya ni Siyang, kaya sinubukan niya ang lahat ng paraan para palayuin ito. Ngunit maging ang kanyang matagal ng kaibigan ay hindi rin nakaligtas, matapos itong ma-discharge sa ospital, pinutol ni Joki gamit ang kutsilyo ang carotid artery ng kaibigan, mas malinis pa kaysa kay Siyang gumawa. Binigyan pa niya ito ng tisyo at sinabing takpan ng sugat para hindi kumalat ang dugo. Hindi makapaniwala ang kaibigan at tumakas palabas ng sasakyan, pero sa huli nahulog ito sa bangin at namatay, at ang bangkay ay kinain ng mababangis na aso. Bata pa lang si Joki, pareho siya kay Siyang, labis ang pagka-obsess niya sa human brain at sobrang naaaliw sa itsura ng dagwang utak. Kaya nang makita niya si Siyang, para bang nakita niya ang sarili niyang kabataan. Ang dahilan kung bakit gusto niya itong palayuin ay dahil hindi niya kayang harapin ang sarili niya.
Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Captain Yang ang pagkawala ng batang pulis. Sinuri niya ang huling tawag at nalaman na ito ay kay Professor Jockey. Hinarap niya si Jockey at tinanong kung nagkita sila ng pulis nung gabing iyon. Sagot ni Jockey, nag-usap nga sila pero hindi natuloy ang pagkikita dahil may emergency siya. Tumawag din ang kasamahan ni Yang at sinabing nakita sa CCTV na nasa bahay si Jockey, pati housekeeper nito ay nagkumpirma. Ngunit ang totoo, nilinlang lang sila ni Jockey, gumamit siya ng tunog ng umaagos na tubig sa banyo para magmukhang nasa bahay, at saka siya dumaan sa backdoor at gumamit ng nakatagong luxury car. Buo ang plano niya para hindi siya mahuli, pero isa pang panganib ang lumitaw para kay Xiang, ang traidor na middleman. Nakipagkita sa kanya si Jockey at inalok ng malaking kliyente para sa secret surgery, at gusto niya si Xiang bilang assistant. Dahil sa malaking bayad, agad itong pumayag at nagsimulang takpan ng katotohanan sa mga pulis. Ngunit para tuluyang mawala ang mga ebidensya laban kay Xiang, sinunog mismo ni Jockey ang dog kennel nito, kasama ang 3 alaga niyang aso na parang pamilya na niya, ang tanging emotional support ni Xiang sa buong mundo, ngayon ay abo na lang. Walang idea si Xiang kung bakit sinunog ni Jockey ang mga aso niya kaya galit na galit siya at agad itong tinawagan para magkita. Hindi nagtagal, binangga ni Xiang gamit ang pickup truck ang kotse ni Jockey, pero hindi pa siya nakontento at umatras para muling sagasaan. Lumabas si Jockey ng kalmado, tumayo sa harap ng sasakyan at nagsindi pa ng sigarilyo. Kasama ni Xiang si Yongju, na takot at pinipigilan siya, pero bulag na sa galit si Xiang kaya muling inapakan ng gas. Sa huli, hindi niya pa rin magawa, at nanatili siyang wasak sa sakit ng pagkawala ng kanyang mga aso, pakiramdam niya ay naglaho ang buong mundo. Sa oras na iyon, lumapit ang middleman at inalok siya ng bagong partnership. Kilala na ni Xiang ang ugali nito kaya tumanggi siya, pero napilitan dahil ang utang na ginamit niya noon sa pag-aaral ay galing dito at ngayon umabot na sa 100 milyon ang tubo. Hindi niya alam na ang doktor na makakatrabaho niya ay si Jockey. Sa unang pagkakataon matapos ang 4 na taon, muling pinagtapat silang dalawa sa isang malaking yacht sa international waters para magsagawa ng brain tumor surgery sa isang cult leader, na hindi pwedeng ilabas sa publiko. Habang palayo ang barko, itinapon ni Xiang ang abo ng kanyang mga aso sa dagat bilang huling pamamaalam. Ngunit nilapitan siya ni Jockey at tinanong kung bakit siya pumayag sa ganitong operasyon kung hindi naman siya salat sa pera. Pinagmukha siyang mababaw ni Jockey, at sinabi na siya ay isang scientist, hindi tao, kaya walang kahulugan sa kanya ang pagkamatay ng mga aso. Dahil sa malamig at mapanghamak na salita nito, hindi na nakapagtimpi si Xiang at hinampes niya ng payong ang mukha ni Jockey hanggang halos hindi na ito makalaban, buti na lang dumating si Yongju para pigilan siya. Lumalala na ang karamdaman ni Jockey, nanginginig na ang mga kamay niya, pero para matuloy ang operasyon tinurok niya ang huling vial ng special medicine. Sa gitna ng surgery, hindi na niya mapigilan ang panginginig, pero maswerte at hindi ito nagdulot ng malalang aberya. Dahil mahina na ang diwa ni Jockey, napansin ito ni Xiang kaya siya mismo ang nagmungkahi na magpalit sila ng pwesto, dahil kapag pumalpak sila, wala ni isa sa kanila ang makakalas sa barko ng buhay. Pero isang taong mayabang tulad ni Day ay hindi papayag na matalo sa harap ng kanyang estudyante, kaya tiniis niya ang sakit at ipinagpatuloy ang paghawak sa scalpel. Ang kakaiba, habang nasa operasyon, biglang nakipag-usap si Jockey kay Xiang, mga salitang hindi pa niya narinig kailanman at hindi rin siya nakatanggap ng ganitong direktang pagkilala mula sa kanyang guro. Matapos ang matagumpay na surgery, agad siyang sinundan ni Xiang at doon sinabi ni Dio na matagal na siyang hindi naging ganito kasaya. Dagdag pa niya, hindi niya ito kinamumuhian, kundi siya ang may galit sa kanya. Matagal nag-isip si Xiang at sa huli naramdaman niya ang totoo sa kanyang puso. Naalala niya ang masasayang alaala ng kanilang mga operasyon noon, na siyang pinakamasayang panahon din sa buhay ni Day. Sa sandaling iyon, nagbukas ng damdamin ng dalawa na parang matagal na magkaibigang muling nagkita, at unang beses na yumuko si Xiang bilang paggalang sa kanyang guro, para bang nabura ang lahat ng galit at alitan sa nakaraang 4 na taon. Ngunit hindi alam ni Xiang na sa likod ng malamig na anyo ni Jockey ay labis pala siyang minamahal nito.
Sa tuwing makikita niya ang balita tungkol kay Xiong, hindi niya mapigil ang ngumiti. Ang unang beses pa ngang pumatay si Dio ay dahil kay Xiong, nang isang dating kaibigan niya ang nakakita sa husay ni Xiong at gusto itong tulungan mag-aral abroad, ngunit may masamang balak na gawing money-making tool si Xiong tulad ng mga dati niyang pinasok na taong nasira ang buhay. Para kay Day, walang pwedeng kumuha sa pinakamamahal niyang estudyanteng pinaghirapan niyang hubugin, kaya hindi niya ito binigyan ng scholarship at kalaunan pinatay pa ang kaibigan dahil hindi tumigil sa pangugulo kay Xiong. Para kay Jockey, buhay niya ang ipantatanggol dito, ngunit pagkababa nila ng barko, nagbago ng isip ang middleman at binalak na ipahuli si Xiong sa pulisya. Ramdam ni Xiong ang kakaiba kaya nagpanggap siyang may sakit ng ulo at pinabili si Yongjun ng gamot, at doon nakatakas habang hindi nakabantay ang middleman. Nang makasalubong ng pulisya, doon niya nalaman na naglaho si Xiong. Nang muli silang magkita, tinanong siya kung saan siya nanggaling at sagot ni Xiong ay kumain lang siya at gusto makipag-usap ng pribado, pero ang totoo may plano na siyang pumatay habang palihim siyang nagbibigay senadorya sa mga pulis para habulin ito. Doon biglang tumawag ang isang dating kasamahan niya para sabihin na nasa huling yugto na ang brain cancer ni Jockey, at kung hindi siya agad maoperahan, hindi na ito aabot pa ng 1 buwan ng buhay. Bago pa man makareact si Xiong, may pamilyar na tao ang dumaan sa tabi niya at biglang inakbayan ang middleman papasok ng madilim na eskinita. Nang lumingon siya, nakita niyang nakayuko na ito at hindi na makatayo, habang hinihila ni Jockey palayo, naiwan ang dugo sa sahig at tuluyang nawala ang dalawa sa dilim. Doon lang tuluyang naintindihan ni Xiong, ang guro na pinakakinamumuhian niya, si Ducky, ang palihim na nagpoprotekta sa kanya at nagtatanggal ng lahat ng balakid. Habang papalapit ang mga pulis, agad siyang hinayla ni Yongju para makatakas. Ilang sandali lang, nakatanggap ng mensahe si Xiong mula kay Jockey, iniwan na nito ang kotse, ilang palat na plaka, at malaking halaga ng cash para makatakas siya. Pero wala na siyang pakialam sa sariling buhay, ang desisyon niya ay operahan si Ducky. Hiningi niya ang tulong ng mga kaibigan para makahanap ng operating room, ngunit hindi niya inaasahan na ang pagkamatay ng middleman ay lilikha ng malaking gulo. Ang paraan ng pagpatay ay kakaiba, gumamit ng maliit na scalpel para saksakin ang spleen sa pagitan ng tadyang, na nagdulot ng internal bleeding nang hindi agad namamatay o dumudugo ng sobra ang biktima, isang obra ng pagpatay na tanging bihasang medikal na tao lang ang makakagawa. Dahil dito, agad na pagtanto ng pulisya na ang salarin ay isang medical student na eksperto sa surgery, ngunit ang CCTV ay likod lamang ni Jockey ang nakunan. Alam ng squad leader na si Captain Yang ang totoo dahil malinaw niyang nakita si Dio, pero hindi niya ito ibinunyag at sa halip ay nakipagkita siya ng pribado kay Jockey para magtanong. Diretso niyang sinabi kung si Xiong ba ang nasa likod ng lahat ng pagpatay, at natawa lang si Dio nang hindi itanggi. Pagbalik, paulit-ulit na pinagmasdan ni Captain Yang ang video hanggang tuluyang makilala ang figura, si Xiong, dating estudyante ni Jock. Naiintindihan na niya ang buong kwento, at bagamat wala pang sapat na ebidensya, ipinatawag niya si Xiong, pinuri ang kanyang talento, at inamin na humanga siya dahil may gurong walang sawang nagprotekta sa kanya, ngunit binigyang diin din niya na dadalhin niya ito sa hustisya balang araw. Mabilis na nalaman ni Dio na interesado si Captain Yang kay Xiong, kaya inimbitahan niya ito sa kanyang secret warehouse. Pagpasok ni Yang, tumambad agad sa kanya ang malaking refrigerator na nakakadena, at nang buksan ito, halos himatayin siya nang makita ang batang pulis na matagal na niyang hinahanap, ngunit ngayon ay nagyelo na parang bloke ng yelo. Dahan-daang lumabas si Jockey mula sa dilim at inamin lahat, siya ang pumatay sa middleman, sa batang pulis, at pati sa nurse, at siya rin ang umako sa kasalanan ng ilegal na operasyon. Sinabi niya na boring ang hospital job kaya ginawa niya iyon para sa thrill, ngunit malinaw na ang layunin niya ay ilayo si Xiong sa lahat ng kaso at akuin ang buong sala. Samantala, nakahanap na ng operating room si Xiong at sinabi ang oras ng surgery kay Jockey, pero hindi ito sumipot. Isang kaibigan ni Dio ang nagsabi na gusto niya ipagpaliban ng 1 buwan, kahit alam niya na iyon ang pinakamalalang kondisyon at halos imposibleng operahan. Pero iyon mismo ang gusto niya, mamatay sa operating table sa ilalim ng kamay ng kanyang estudyante, para ituro kay Xiong ang kanyang huling aral,
ang matutong tumanggap ng pagkatalo upang patuloy na umunlad. Si Xiong ang pinakamalaking concern ni Jockey hanggang huli, kaya kahit malapit na siyang matapos, siya pa rin ang iniisip. Habang desperado nang hinahanap siya ni Xiong, pinutol na ni Jockey lahat ng kontak at nagtago, habang lumabas na rin ang arrest warrant laban sa kanya bilang wanted criminal. Dahil ubos na ang oras, humingi ng tulong si Xiong sa gang leader para mahanap si Ducky, at nang makuha ang lokasyon, siya mismo ay hindi nagpunta kundi ipinakuha si Jockey sa mga tauhan. Sa kabilang banda, nakipagkita siya kay Captain Yang sa isang bakanteng lote at diretsyong tinanong kung ano talaga ang nangyari. Doon niya nalaman ang kasunduan nila ni Dio, nalaman ni Jockey ang mga kasalanan at pag-embezzle ni Yang sa murder cases, kaya nagkaroon sila ng deal, hindi ibubunyag ni Xiong ang kasamaan ni Captain Yang, kapalit na si Professor Jockey ang ako sa lahat ng kasalanan, at si Xiong ay pakakawalan niya magpakailanman. Sinabi ni Jockey na bago siya mamatay, tatawag siya kay Captain Yang para ipaaresto ang sarili niya, pero agad na nagbanta si Xiong na kapag sinaktan niya si Ducky, hinding-hindi niya siya patatahimikin. Habang papaalis na si Xiong, bigla siyang binangga ni Captain Yang gamit ang kotse, hinayla palabas at tinadyakan ng kamay niya para hindi na siya makapag-opera. Sa gitna ng panganib, sumugod si Yongjo para protektahan si Xiong, ngunit walang awa siyang pinagsisipa ni Yang. Dahil sa sobrang galit, kinuha ni Xiong ang kanyang scalpel at sa isang mabilis na galaw, pinatay niya si Captain Yang, wala nang makakahadlang sa kanya. Tumawag siya sa gang leader, at narinig ito mismo ni Jockey na kara-rating lang sa lugar. Ginamit niya ang panyo para pulutin ang susi ng kotse at burahin ang ebidensya, habang pinagalitan si Xiong sa sunod-sunod niyang pagpatay. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinakita ni Xiong ang kanyang kahinaan at sinabi na wala na siyang pakialam, gusto lang niya mabuhay si Jockey. Ngunit nanindigan pa rin si Jockey na itutuloy ang operasyon kahit kapalit nito ang kanyang buhay. Dumating ang araw ng surgery, parehong nakapwesto sa operating room. Mahina na si Jockey pero pinilit niyang kamayan si Xiong, ngunit tumanggi ito at sinabi na magha-handshake lang sila kapag siya'y gumaling. Lumipas ang kalahating taon, patuloy na nag-oopera si Xiong sa underground, pero ngayon ay hindi na siya mag-isa, may kasama na siyang bagong pumasok sa madilim na mundong iyon. Sa huli, lumabas na siya pa rin ang tunay na nagwagi sa operasyong iyon, at dito nagtatapos ang buong kwento ng Hyper Knife Thriller series.